Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Yan, isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point. Narito naman po tayo sa segment nating Talakayan ng Bayan. Ayan po, tayo po ay napakapalad upang magkaroon po tayo ng pagkakataon. Dahil nalalapit na po ang halalan, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon upang makapanayam ang Head of Commission on Election ng ating bayan. Walang iba po kundi si Sir Mark Raymond Carduce. Yan, isang mga pagpalang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga rin at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ayan, sir, alam po namin na kung gaano po kayo ka-busy sa mga ginagawa nyo po ngayon dahil nalalapit na po ang eleksyon. Kaya kami po ay nagpapasalamat na nabigyan nyo po kami ng pagkakataon sa aming invitasyon sa aming programa pong ito. Ayan, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa, sir, sa unang katanungan. Since nalalapit na po ang halalan 2025, ano-ano po ang mga hakbang na inyong ginagawa para po ito ay paghandaan? Ganito, no? Noong October 14, katatapos lang ng tinatawag nating Election Registration Board hearing kung saan inaprubahan o dinisapprove ang mga application ng ating mga applicants para sa registration. Kasi meron tayong 2,000 plus na applicants. Ito lang nakaraang 2 buwan para mag-transfer at bagong rehistro dito sa Brooks Point para makaboto sila sa darating na May 12, 2025 national and local elections, sa midterm elections. Sa paghahanda, naayos na rin namin yung ating list of voters na bago. Nandun yung ating mga kwalipikadong botante para makaboto sa darating na eleksyon sa Mayo. Sa paghahanda rin namin, inaayos na rin namin yung mga poll workers kung saan yung ating mga guro o yung qualified na gustong mag-serve as poll workers, ay inaayos na rin po namin. So, mayroon po bang mga bagong rules na inilabas ang COMELEC para sa darating na election 2025? Ganito, no? Kadalasan, pag eleksyon, special man o national or barangay, ang ginagamit po natin dyan ay yung Fair Election Act, kung saan yung mga batas na sinusundan ng ating mga kwalipikadong kandidato, yun po yung dapat nilang sundin. Sa ngayon po kasi mayroon na tayong mga social media. So sa bagong rules, mayroon na po tayong kailangan magpa-register online yung mga gagamit ng social media. Halimbawa yung mga vlog, yung mga Facebook page, kung ano-ano mang platform na gagamitin nila, kailangan nilang i-rehistro sa ating opisina sa main office sa EID, Election and Information Department ng COMELEC. Nakikita po yan sa website ng COMELEC sa www.comelec.gov.ph. Naka-QR code siya. So, kailangan i-register nila yung mga kandidato, particular, o partido, o yung mga pinagkakatiwalaan ng kandidato kung gagamitin nila yung platform na yun upang may rehistro para ma-monitor natin. Kasi kung hindi po nila may rehistro yan, parang may consider natin na illegal campaigning yan. Yung mga, halimbawa mga pages, sir, Apo. na gagamitin nila sa pangangkampanya? During campaign period. Opo. Ayan, so malawak at malayo po ang kayang abutin ng social media platforms. May mga guidelines po ba ang COMELEC upang hindi po maabuso ang SOCMED? Yun na rin, yun yung binanggit nga natin, yung pinag-usapan natin katatapos lang. No? Yung social media kasi talagang sigurado naman magagamit naman talaga yan. Kasi nga siguro isa yan sa pamamaraan ng may pondo tsaka walang pondo. Yung social media kasi kahit sa kaduluduluhan ng ating munisipyo, basta mayroong cellphone, o pwede talagang, kaya kailangan nilang i-rehistro yung mga account ba tawag doon, account, yung mga Facebook or kung ano man yung gagamitin nila. Saka sa social media, sir, libre, no? May internet Libre, ka lang. hindi ko lang alam kung may bagong batas tayo na kailangang may babayaran sa BIR o whatever yung ano.
So, para po sa kaalaman ng taong bayan at mga bagong kandidato, ano-ano po ba yung mga pinagbabawal o hindi dapat gawin during election campaign? Ganito, no? Pag campaign period, lalo na dito sa atin sa local, yung ating mga kandidato sa pagkamayor, vice mayor, sa ating mga kagawad, pag campaign period na, yan ang tinatawag natin na pwede na silang maampanya ng harap-harapan, pwede na sila magbahay-bahay. Ang guidelines lang naman dyan, as long as yung mga paraphernalia nila pumasok doon sa size para mas-simplify natin, ano. Yung sizes kasi, ang pinakamalaki niyan na gagamitin yung parang cartolina size. Yun ang pinakamalaki, campaign materials. Pagdating naman sa mga pwede nilang paglagyan, inaalaw lang ng batas sa mga tinatawag nating private properties, common poster areas, tsaka sa mga kung saan man yung pwede nilang ilagay basta nasa loob ng size. Wag lang po public katulad ng kalsada. Yung mga palengke. Yung structure ng government tapos lalagyan nila, yun po yung pinagbabawal. Ang ating pong sa kaalaman na rin kaagad ng mga kandidato, ang ating pong common poster area para hindi na sila mamroblema, ilalagay po natin sa lahat ng kanto. So ibig sabihin, National Highway, lahat ng kanto gagawin na nating poster area para hindi na nilalagyan lahat ng ultimong palayan nilalagyan, pati yung mga puno. Yan po isa pang pakiusap natin yung mga puno. Wag nilang lalagyan kahit sa common poster area. Lalo na't papakuan, yung ginagawa minsan yan pinapako at pinaka sa lahat, yung mga nasa school, yung halimbawa, yung ating voting center, yung school, halimbawa yung Lada Elementary School, tabi ng highway yan. Kadalasan nilalagyan nila talaga yung harapan. Yan po, bawal po yan. Tatanggalin po natin yan pag nadaanan po natin. Bukod dun, sir, wala na ba? Vote buying. Yan talaga yung pinaka-importante sa lahat ng kadalasang nangyayari bawat eleksyon, yung vote buying. Bawal na bawal po talaga ang vote buying. Ayan. So, bukod sa edad, ano pa po ba ang mga kwalifikasyon upang makapagboto sa eleksyon? At sino-sino po ang mga dapat na bumoto na? Ganito, no? Ang hindi ibig sabihin pag 18 years old ka na, pwede ka nang bumoto. Kinakailangan mo pa rin magparehistro sa COMELEC. Katulad ng binanggit ko kanina, yung ERB hearing, kung saan sinala natin yung mga kwalipikadong botante, kailangan nila magparehistro. Ngayon, kasi may mga sitwasyon na yung mga nakarehistro dati, 2 beses hindi nakaboto, natatanggal sila. Kaya nga po nag-update tayo ng registration ng ating mga botante. Ngayon, para malaman nila kung nakarehistro sila o hindi, at kung saang presinto at kung saang clustered precinct sila boboto, nilalabas po namin ang listahan ng mga botante months before election. So, pag na-approve na po ng main office yung ating list of voters, ipopost na po namin yan sa bawat barangay hall. Nakapost na doon. Huwag na sila mag-antay na pagdating ng election bago sila maghahanap ng pangalan nila. Hanapin na kaagad nila yung pangalan nila at saka yung presinto kung saan sila boboto. Pag wala na yung pangalan nila doon, ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng bumoto. May mga sitwasyon kasi na may mga botante tayo na nalilito siguro, hahanapin nila dito sa isang particular na lugar, yung pala nakarehistro sila doon sa kabilang barangay. Kasi lumipat na sila doon, akala nila, nililipat namin automatic yung registration nila. Hindi. Kailangan nila mag-apply ng registration or transfer of registration. So, paano yun, sir? Kapag, di ba 2 beses na po na hindi nakaboto, ano pong gagawin nila para Dine-deactivate namin yan yung registration nila. Pag mayroon ng registration, bago pa lang sila makakapagpa-reactivate. Sa ngayon, wala tayong registration hanggang matapos ang eleksyon. Pero next year kasi, ayon sa batas, after ng national and local elections, by December, mayroon tayong barangay and SK elections. So, ibig sabihin, bago magkaroon ng barangay and SK elections, magkakaroon na naman ng panibagong registration. Opo. Pero ngayon, sir,
sarado na po ang registration. Wala na po tayong registration ngayon. Nagtapos tayo nung September. So, yun. Narinig po natin na tapos na po ang registration ng COMELEC. Ay, may bago yun, sir. May bago po akong tanong. May mga online platform po ba or online website na pwedeng i-check doon ng mga kababayan po natin kung sila po ba ay qualified pa Okay, no. bumoto? Sa COMELEC website, yung precinct finder na tinatawag. Pero hindi pa activated sa ngayon. Kasi nga katatapos lang ng hearing ng ERB. So, sinisigurado muna ng ating Komisyon ng Halalan yung sa main office na tama at accurate na yung mga listahan natin. So, hindi pa siya bukas. Pero meron, sir. Mayroon yan, before election lalabas naman yun. Pero sabi ko nga, kung nandyan din lang sila sa barangay nila, punta lang sila sa barangay hall, makikita naman nila doon yung pangalan nila. Mayroon pa pala, may update kasi sa amin na ang ilalabas na listahan ng botante ngayon ay may litrato na. So, sana matupad, kasi medyo madugudugong trabaho yun at main office lang mag-print nun. Ang purpose nun kasi, minsan kasi hindi maiwasan na nabobotohan yung pangalan ni Juan de la Cruz ng ibang tao. Kasi nga walang litrato. Hindi naman natin masisi yung ating mga poll workers katulad ng ating mga guro kasi hindi naman nila talaga kilala yan kadalasan yung mga taong nandyan. Kahit nga tayo, kapitbahay natin, minsan palayo lang yung alam natin pero yung totoong pangalan di natin alam. So, minsan, nabobotohan. Pag dumating na yung totoong may-ari ng pangalan, saan siya boboto? Wala na. Kasi nabotohan na yung pangalan niya. Kaya nga, isa sa mga importante yan, halimbawa sa barangay natin, lumabas na yung listahan ng mga botante. Alamin natin kung sino yung mga patay. Alamin natin kung sino yung mga wala na dyan. Kasi, kadalasan dyan nagkakaroon ng problema yung pangdadaya na tinatawag. Pag alam natin, napatay na yan, hindi namin natanggal dahil walang certification from civil registrar na patay na yan. Kasi ganun po yung proseso. Hindi namin basta-basta matatanggal unless na 2 beses siyang hindi nakaboto. Say for example, namatay, tapos dyan sa lugar natin nakarehistro, sa Manila namatay o sa Puerto o kung saan mang lugar, hindi po na certify ng LCR natin dito dahil hindi naman dito namatay. So pag alam nila, napatay na yan, tandaan nila, during election, sa pagtawag, kasi po, pag eleksyon, bago ka bigyan ng balota, kung napapansin ng ating mga kababayan, tinatawag yung pangalan, Juan de la Cruz. Kung kilala mo yung tao na yan, kahit na ordinaryong botante ka, pwede kang mag-comment or tawagin yung ano ng ating mga poll workers, yung mga EB, na sir, patay na yan, para hindi mabotohan. Yun ang purpose ng pagtawag ng pangalan ng botante. Yung iba kasi, iniisip nila, hindi namin obligasyon. Kasi nga, hindi naman sila watcher. Diba? Hindi po. Kung alam niyong patay na yan, pwede niyong advise yung teacher. Kasi yung teacher naman, sisiguraduhin din nila. Hindi naman po pwedeng sinabi lang ni Juan de la Cruz. Kasi pag challenge niya yung tao, patay na yan, tapos biglang may darating na boboto, hahanapan niya ng identification niya. Yun lang yung pagkakataon na pag challenge yung isang botante bago hahanapan ng identification. Pero kung wala namang challenge, hindi kailangang hanapan ng identification. Sabihin, sir, may mga cases po pala talaga na gano'n. Marami. Yung mga wala dyan, nabubutuhan. Yung nandyan nga, nabubutuhan Lalo na yung mga medyo nasa remote areas natin. Kasi siyempre, alam din ng mga matatalino nating politiko na minsan dagdag boto rin yan. Kaya nga po yun nga yung isa sa mga gagawin ng ating komisyon na lagyan ng litrato. Para at least kahit papaano medyo Secure din po. makikita ng teacher o kung sino man yung tinatawag nilang botante. Maganda po yun, sir. Ayan, so, sir, alam po natin na ang pagboto ay isang karapatan at responsibilidad. Paano po natin hinihikayat ang mga mamamayan na bumoto at bumoto ng tama? Ang pagboto kasi, tama yung sinabi mo, no? Hindi lang yung karapatan, responsibilidad. Hindi lang naman kasi ikaw personally yung makikinabang dyan or magsasakripisyo kung magkamali ka, no? Lalo na sa atin na medyo may mga edad, sa amin, yung mga anak natin yung susunod So, kung pipili ka ng kandidato, dapat aware ka. Kwalifikasyon. Qualified ba siya? Say for example, Sangguniang Bayan, sino ba dapat iluklok sa Sangguniang Bayan?
yung mga ako sa'yo na magpapagawa ng tulay. Hindi, kasi ang trabaho ng Sangguniang Bayan ay gumawa ng batas. So, paano mong iluluklok sa Sangguniang Bayan yung isang taong hindi, di ba? Hindi alam. Although kaya namang pag-aralan, pero bakit, yun nga, sabi ko nga, alamin natin yung kwalifikasyon ng isang tao. Hindi lang naman yung porke sikat or porke kaibigan mo o ninong mo, eh, boboto mo na. Hindi naman sa tingin ko, hindi naman tama yung gano'n. Ano. Kaya dapat talaga yung kwalifikasyon ng isang kandidato, pag-aralan natin. Hindi yung magaling lang magsalita. Dapat yung background, yung kanyang pananaw sa buhay, yung kung ano man yung gusto niyang mangyari sa ating bayan. So far po, kumusta po ang sitwasyon sa Brooks Point tuwing mag-e-eleksyon? Ano-ano po ba ang mga dapat gawin ng ating mga kababayan upang maging maayos at payapa ang halalan 2025? Ganito, dito naman sa Brooks Point, no, kadalasan at karamihan ng ating mga kandidato. Sa ngayon, hindi pa sila kandidato eh. Aspirant pa lang yung tawag sa kanila eh. Dahil nga sa batas ng automated law, hindi pa sila considered as candidate sa ngayon. Ang ating mga kandidato, ano nga yung tanong mo? Kumusta po yung sitwasyon ng Brooks tuwing election? Magkakaibigan man sila. Kumbaga, magkukumari pa nga. Magkukumpari pa nga. Kumbaga, wala naman tayong problema sa kanila. Yun nga lang minsan, sa naobserbahan ko, yung mga supporters yung medyo masyadong maalab siguro yung damdamin, nagpapadala sa kanilang nararamdaman, na sa tingin ko naman, hindi dapat ganun. Kasi, tanggapin natin ang katotohanan at aminin natin ang totoo. Ang mga politiko, akala mo magkakaawayan during campaign. Pero sa totoo lang, magkakaibigan din yan. Ngayon, kung magpapakamatay ka or makikipagpatayan ka dahil sa isang politiko, dahil kalaban ni Juan, si Pedro, pagdating ng araw, magkakampi ang dalawa na yan. Ngayon, kayo, nung kaaway mo, magkaaway pa rin. So, hindi dapat ganon. Yung ano lang, yung suporta lang tayo kung ano yung tamang sinasabi ng batas, katulad ng mga kampanya tayo, ng tama, hanggat maaari nga, although na ang campaign kasi po pwedeng for or against. Siguro para walang samaan ng loob na matagal, after ng election, tapos na lahat yung pinag-usapan natin, huwag tayong magsalita ng hindi tama or below the belt sa ating mga kalaban ng ating sinusuportahan. Ayan, so, tulad po ng karaniwang mga eleksyon, hindi po maiwasan ng aberya pagdating sa mga makinaryang ginagamit tuwing halalan. So, paano nyo po masisigurado ang seguridad at integridad ng mga boto ng ating mga kababayan? Ang integrity ng ating balota, talagang kaya kong sabihin na 100%. Once na isulat na yan dyan sa balota, kayang sabihin natin na 100% talagang may integridad dyan. Ngayon, pag naipasok na yan sa machine, mas lalo na. Okay. Ngayon, tanong, preparasyon natin sa mga hahawak ng machine tsaka sa machine. Ang atin pong machine na gagamitin ngayon ay mas bago. Hindi na yung ginamit natin ng mga nakaraang eleksyon. Mas user-friendly para sa ating mga botante. Ang ating pong balotang gagamitin mas manipis. Dati kasi medyo makapal. Pag natupi lang ng konti or may nakrumple ng hindi nakakainin. Ngayon po, sa ginagawang pagsusuri ng komisyon, kahit po crumpled, kinakain niya. Tsaka mas mabilis. Tapos yung monitor niya mas malaki. Katulad pa rin po ng dati, may mga kopya yan doon sa presinto pa lang, may kopya. Tsaka po pwede mong i-check. Pag pinasok mo, po pwede mong i-check kung tama yung binoto mo. Ngayon kung duda ka, gusto mong palitan, pwede mong ibalik. Kasi may monitor siya na mas malaki. Kaya, anyway, magkakaroon pala tayo ng roadshow, no? Magkakaroon bawat munisipyo ng machine na gagamitin natin para ipasubok at ipakita sa ating mga kababayan. Magsisimula po yan siguro by late November to January. So, iikot po kami sa bawat barangay para makita ng ating mga kababayan at masubukan kung paano gamitin yung machine. Kasi ngayon naman ang purpose natin,
na hindi sila mataranta o hindi sila matakot. Huwag sila matakot. Gamitin nila yung machine, saksak lang nila. Nandiyan naman ating mga teacher or poll worker na tinatawag, magkakaroon po sila ng training before election, training sa paghawak ng machine. Yan, napakaganda po yun, sir. So, bilang COMELEC officer, para po sa inyo, ano po ang mga katangian ng mga leader ng bayan na dapat iluklok sa posisyon at bakit po? Nako. Pagdating sa ganyang bagay, no, kanya-kanya naman tayo ng... pero katulad ng tanong mo kung ako, katangian ng isang kandidato or para mamuno sa ating bayan, siyempre, unang-una, dapat may takot sa Diyos. Yung pamilya, importante ang pamilya, yung may malasakit sa ating mga kababayan, yung may malasakit sa kalikasan, may malasakit sa ating future ba? Kumbaga, hindi lang yung pansarili. Wala naman sigurong politiko dito sa Brooks Point na ganun eh. Pero mas maganda yung pinaka, doon tayo sa pinaka. Sabi ko nga, halos lahat ng kandidato rito, puro mga kakilala ko rin, mga kaibigan ko rin. Wala naman akong alam na ganun tao. Kaya lang, pagdating sa qualification sa ating mga kababayan, tingnan nila. Hindi yung puro pangako lang. Hindi yung puro papangakuan ka ng langit at lupa. Pag nandiyan na nanalo na, hindi ka nakakilala. Alalahanin natin, malalaki yung tatanggapin ng mga yan na sweldo o honoraria. Yun nga ang kadalasang binabanggit natin eh. Pag mas malaki yung ginastos, tanungin mo sarili mo, saan galing yun? Diba? Paano yung babawiin? Yeah. Kaya doon tayo, wag lang yung pera. Wag yung puro pera lang yung pinag-uusapan natin. Tingnan natin kung may kakayanan ba itong tao na to na mamuno o maging opisyal maging representante natin eh. Kaya ba tayong ipaglaban pagdating ng araw? Hindi lang kung sa anumang bagay, kundi pati yung mga anak natin. Sa panahon ng pangangailangan, hindi financially ha. Kasi hindi obligasyon ng isang politiko na bigyan ng pera ang mga tao. Although obligasyon ng gobyerno, pero hindi obligasyon ng politiko na mamigay ng pera. Kasi babawiin at babawiin niya yan. Aminin natin, kahit ako, bakit ako magbibigay sa isang tao ng pera kung hindi ko naman mababawi? Parang negosyo. Kaya maging mapagmatsyag, maging observant tayo. Wag lang puro pera. Although na alam naman natin na talagang kailangan natin ng pera. Pero yun nga, kung ano yung kaya niyang gawin pag nandiyan na siya. Talagang napakaganda, sir, na inyong sinabi. Ayan, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga kababayan kung ano-ano po ang mga pagsubok na inyong kinaharap bilang head ng COMELEC for 8 years na po, sir, no? Dito sa Brooks Point. Sa Brooks 8 years. Point. At kung paano niyo po ito napagtagumpayan? So far, wala naman ako naging problema dito no, sa Brooks Point kasi sabi ko nga, yung ating mga kandidato o mga politiko, yung mga ating mga namumuno sa ating bayan, ay puro maayos naman. Minsan hindi ako nagka-problema sa kanila. Yun nga lang, pagdating ng election, minsan yung mga supporters, doon tayo nagkaka-problema. Minsan, maliit lang naman, katulad yung halimbawa naglalagay ng mga posters na hindi dapat paglagyan. Kasi alalahanin natin, pagkatapos ng eleksyon, yung kalat na yan, nandyan pa rin. So, sino magtatanggal niyan? Papahirapan nyo rin yung nanalong nakaupo or yung barangay. So maglilinis, papakuin natin yung mga puno. Pag namatay, di ba yung mga ganun. So doon tayo sa Sir, may tanong pa pula ako. May multa ba yun, sir? Yung parang kapag nahuli ng Actually, hindi lang multa yan. Ano yan? Violation ng Omnibus Election Code sa 261. May penalty yan na 1 to 6 years. Walang probation yon. Pagkakulong. At disqualification to hold public office. Yung violation. Pag nahuli. Yun nga lang, minsan, sabi ko, walang first time eh. Walang, kasi yung iba sasabihin, wala naman nahuhuli dyan. Wala namang napaparusahan niya. Huwag kayong mag-antay na kayong masimulan kasi marami ng ganyan pangyayari na wala pang nakulong, marami nang na-prosecute pagdating sa ganyan. Tandaan natin na ang violation is violation. Nagkakataon lang minsan na hindi lang kayo natsatsambahan, pero papaano naman kung kayong unang matsambahan dahil may nagreklamo,
huwag natin kalimutan, may mga cellphone na ngayon na may mga video. Pag nabidyohan ka, buti kong picture lang yung mabigat yung video, lalo na sa boat buying. Mamaya, pinakawalan ng kalaban yan, namimigay ka ng pera, nangangampanya ka, nabidyohan ka, mabigat-bigat na ebidensya yan laban sa'yo. At pag na-file yan na kaso, sayang yung pinaghirapan mo. Ayun, sige po, napakaigsi po ng ating oras. Sir, baka may nais pa po kayong sabihin sa ating mga kababayan? Sa inyo na po ang pagkakataon. Yun lang siguro, maging, maging mapagmatyag sa ating mga kandidato. Obserbahan natin kung ano yung kaya nilang gawin at kaya ba nilang pangatawanan, kaya ba nilang gampanan. Kung sakaling silang manalo, kaya ba nilang gampanan yung posisyon na Tandaan natin hindi utang na loob. Hindi natin utang na loob sa isang kandidato yung maluklok sila sa pwesto. Obligasyon nila yan. Pag nanalo sila, obligasyon nila dahil sila yung ibinoto ng tao. Yan ang tinatawag natin na demokrasya. Kaya pag nanalo sila, obserbahan natin. Kung sa tingin natin na binoto na natin ng nakarang eleksyon tapos wala namang ginawa, nagkuyakoy lang doon sa kung saan. Panay lang ang lakad, panay lang kung saan pumupunta. Wala naman nagawang dapat gawin para sa ikaunlad ng bayan, pag-isipan natin kung dapat pa natin silang ibalik sa pwesto. Ayan, maraming salamat po, sir, sa napakapunong-puno ng impormasyon niyo pong mga kasagutan. At nagpapasalamat po kami muli, sir, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Nawa hindi po ito ang huli na amin kayong makapanayam sa aming programa. Ayan, sa lahat po ng mga kababayan po natin, isa lang po ang nais namin ni Sir, bumoto po tayo ng tama. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.